Hindi maaari. Mapapatay na muna niyo ko bago niya makuha ang trono ko. Hindi ko kailangan ng trono nyo. Kung magiging masama lang din naman ako, katulad nyo. Mas gugustuhin ko pa mamatay kesa maupo sa upuan ng masamang hari na katulad nyo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, bata. Hindi ko hahayaang mabuo ang pamilya mo. Papatayin ko kayong lahat. Hawak ko ang mga buhay niyo. Wala kayong pag-aari. Hindi nyo hawak ang mga buhay namin. At kung yan ang gusto nyo, pagbibigyan ko po kayo. Uubusin ko mga kaway nyo at ibabalik ko sa inyo ang sakit na ginawa nyo sa aking ina. Pati na ang pagkuha sa mga oras at panahon na dapat sana ay kasama ko sila. Sinira nyo ang buhay ko. Kaya wawasakin ko naman ang kahariang iniingatan nyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't samahan niyo po kong pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng isang bata na tinubuan ng pakpak ng lawin. Ang 10 taong gulang na si Jomar ay isang simpleng bata na naninirahan sa mundo ng mga tao. Paano niya haharapin ng mag-isa ang malupit na haring pumapatay sa kanyang mga kalahi? Magtatagumpay kaya siyang maibalik ang dating katahimikan sa dalawang magkalabang kaharian? Sama-sama po nating tuklasin ang mga lihim sa kanyang pagkatao sa mundo ng agroperyo. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Taho! Taho! Bili na kayo ng taho! Taho! Lolo, pabili nga po ng isang basong taho. Aba, talagang paborito mo ang taho ko, ane? Opo, masarap po kasi at mainit pa. Hindi po katulad dun sa isang manong na nagtitinda. Bukod po sa malamig na ang taho, nakakatakot pa po ang mga mata niya. Maitim po kasi at maitim din po mga ngipin. Dos, bakit? May nakikita ka na naman bang mga kakaibang nilalang? Guni-guni mo lang yon. Ikaw talaga bata ka. Ang dami mong sinasabi. O ayan, dinagdagan ko ng taho mo ha. Tutali, suki naman kita. Hala, talaga po? Maraming salamat po, Lolo Espilo. Napawi ang ngiti sa labi ng may 10 taong gulang na si Jomar nang makita niya ang 2 batang nakatingin lang sa kanya mula sa malayo. Panay ang lunok ng mga ito habang nakatingin sa hawak niyang baso na may laman na taho. Dala ng kanyang awa ay dumukot pa siya ng 10 piso sa kanyang bulsa. Kahit pambili pa niya yun sana ng tinapay para sa kanyang ina na naglalaba sa ilog. Balak niyang timplahan ng kape ang kanyang ina at dalhan na rin ng mamemeryenda. Kaya lang ay hindi niya kayang tiisin ang 2 bata na gusto rin tumikim ng taho. Alam niya yon dahil sa uri ng mga tingin nito sa kanya. Lolo Espilo, pabili pa nga po ng 2 pa? Ano? Bakit? Nakulangan ka pa ba sa dagdag ko sa'yo? Hindi po, Lolo. Gusto ko lang po sanang ibigay po sa kanila. Ayun po, kanina pa po silang nakatingin sa gawi ko eh. Mukhang gusto rin po nila ng taho. Wala lang talagang pambili. Kawawa naman po. Gumuhit ang ngiti sa labi ng matandang magtataho na si Lolo Espilo nang sundan nito ng tingin ang inginuso ni Jomar. Kaya naman, mabilis itong naglagay sa cup para bigyan ng taho ang 2. O hayan, huwag mo nang bayaran iyo. Dalhin mo na lamang sa kanila. Ako na muna ang maghawak ng baso mo, ha? Naku, wag na po, Lolo. Babayaran ko po. May pambayad naman po ako sa inyo eh. Isa pa, namumuhunan din po kayo sa paninda nyo. Ang dapat nga po sa inyo eh. Sa bahay na lang at hindi na po nagtatrabaho. Dapat,
relax na lang po kayo sa bahay nyo at nagpapahinga. Kasi matanda na po kayo. Dos, ang batang ito, hindi pwede sa akin ang walang ginagawa. Wala sa bukabularyo ko ang pahinga-pahinga. Manghihina kagad ako. Saka, libangan ko na ito. Alam mo, iho, masaya kong palagi kang nakikita. Natutuwa ako sa iyo dahil napakabuti mong bata. Sana ay pagpalain ka palagi ng may kapal. Sige na, lapitan mo na sila. Pagkatapos na maibigay ni Jomar ang kanyang bayad sa matanda, ay iniwan nito ang baso niya. Malalaki ang kanyang hakbang na lumapit siya sa dalawang batang nakatayo. Nang mahalata ng dalawang batang lalaki na sa kanila niya ito dadalhin, lumawak ang pagkakangiti ng mga ito sa mga labi at nagpasalamat ng marami kay Jomar. Saka lang siya bumalik sa matanda para kunin naman ang kanyang baso ng taho na hawak ng matanda. Ang sarap po talaga sa pakiramdam, Lolo, ang tumulong po sa kapwa. Aba, oo naman. Walang kapantay na halagaan saya, lalo na kapag nakita mong napasaya mo sila sa iyong ginawa. Yung bang alam mong kahit kaya mo nang bilhin ang isang bagay, ngunit kapag may nakaalala sa iyong magbigay, aba, iba ang dating ng saya sa puso natin. Ganon din silang mga binibigyan natin. Oh, heto na ang baso mo. Umuwi ka na para madalhan mo na ng merienda ang iyong ina. Napakamot sa batok si Jomar. Hindi niya natatandaan na sinabi niya sa matanda ang binabalak niyang gawin. Pero nalaman yon ni Lolo Espilo kung ano ang iniisip niya. Nahabol na lamang niya ng tanaw ang papalayong matanda. Matagal na niyang kakilala ang matandang magtataho. Maraming beses na rin siyang nakakatikim ng gawa nitong taho. Hanggang sa hanap-hanapin na niya ang lasa. Kung minsan, inuuna pa siya nitong dalhan kesa sa iba. Madalas din niya itong nauhuli na nakatingin sa bahay nila, sa labas ng kanilang bakuran at naghihintay sa kanya. Kung minsan ay pinagsisimulan na yon ng away ng mag-asawa sa tuwing nakikita siyang nakikipag-usap rito. Marami rin ang nagsasabi na layuan daw niya ang matandang yon. Hindi raw ito magandang impluwensya sa kanya dahil kung ano-ano raw ang lumalabas sa bibig nito. Ngunit para sa kanya, masayang kausap ang matandang magtataho. Marami itong mga kwentong kababalagan sa kanya na gustong-gusto niyang mapakinggan. Nawala ang kanyang iniisip sa nakaraan nang marinig niya ang boses ni Mang Arnulfo habang tinatawag siya, kaya't patakbo siyang lumapit dito. Tay, bakit po? Kanina pa kitang hinahanap ha. Saan ka ba nagpunta ha? Teka, ano na naman ba yung hawak mo? Taho na naman. Hindi ka ba nagsasawa sa kakataho mo ha, Jomar? Hindi po eh. Saka, bakit po ba kayo nagagalit? Wala naman po akong masamang ginagawa sa pagbili ko ng taho. Aba, merong masama dahil paniguradong sa matandang yung ka na naman bumili. Anak, nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo siya. Tatay naman eh. Bakit ko po ba kailangan layuan si Lolo Espilo? Mabait naman po siyang tao. Hindi ko po kasi kayo maintindihan ni nanay. Ano po bang ikinakatakot nyo, tay? Ha? Wala anak. Ikaw lang ang iniisip namin ng nanay mo. Saka, gusto mo ba pagalitan ka na naman ng nanay mo, ha? Siyempre po, ayoko. Kaya lang, tay, nagtataka po ako sa inyo ni nanay eh. Hindi niyo po sa akin sinasabi ang dahilan kung bakit kailangan ko pong iwasan si Lolo Espilo. Ubusin mo na nga lang yung taho mo. Baka maubutan ka pa ng nanay mo eh. Pati sa akin, magalit pa yon. Hindi na nga nagtanong pa si Jomar. Kagad niyang inubos ang laman ng baso. Isang kainan lang niya yon na merong pagmamadali. Nang maubos niya ang taho, ay naramdaman niya ang kamay ng kanyang ama. Hinawakan siya nito sa kanyang braso at hinila siyang papasok sa loob ng bahay nila. Pagdating nila sa kusina, ay ito na mismo ang naghanda ng merienda ng kanyang ina. Habang si Jomar naman
ay masayang pinapanood ang kanyang ama na abala sa pagtitimpla ng kape. Bigla niyang naisipan na magtanong tungkol sa madalas na ikinikwento sa kanya ng matanda, ang tungkol sa kaharian ng Atero. Tay, totoo po ba ang kaharian ng Atero? Kasabay ng pagtatanong ni Jomar ay biglang natabig ng kanyang ama ang baso na may lamang tinimplang kape. Kumalat yon sa lamesang gawa sa tabla ng kahoy. Natatarantang kumuha ito ng pamunas na nakasabit sa dingding at nanginginig ang kamay na pinunasan ang nabasang lamesa. Diyos ko naman anak, nagulat naman ako sa tanong mo eh. Saan mo ba nakuha ang tanong na yan? Saka bakit kaharian? Mga likhang salita lang yan ng mga manunulat ng kababalaghan. Tay, hindi po ako nagbibiro sa tanong ko. Seryoso po akong malaman kung ano po ang totoo. Kung totoo po ang kaharian ng Atero, meron pa nga pong isa eh. Kaharian naman po ng Setaro. Para po kasing totoong-totoo ang kwento ni Lolo Espilo eh. Hay nako, tigilan mo na nga ako anak. Walang kaharian ng Atero. Wala rin ng Setaro. Huwag kang maniwala sa matandang yon. Hindi bali na nga alam po. Sayang, akala ko po masasagot niyo po ang tanong ko. Ipagtimpla na lang po niyo ng kape si nanay at baka nagugutom na po siya. Malapit na pong dumilim eh. Hindi ko pa po siya nadadala ng kape. O sige, mabuti pa nga nang hindi kung ano-ano ang iniisip mong itanong sa akin. Mabilis na nagtimpla ulit ng kape si Mang Arnulfo para sa asawa. Nang maihanda na ng kanyang ama ang dadalhin niya para sa ina, ay kagad siyang umalis at naglakad papunta sa kagubatan. Dito siya dumadaan kapag papunta sa ilog. Dinadayo yon ng mga kababaihan para doon ay maglaba. Yun ay ang ilog ng Alipay. Si Aling Marites ay labandera sa mayamang angkan na nakatira naman sa bayan. Samantalang si Mang Arnulfo naman ay isang tricycle driver sa bayan. Kaya ito rin mismo ang naghahatid ng labada ng asawa. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang paa dahil sa tuwing napupunta siya sa gawing yon ay hindi niya alam kung bakit nagtataasan ang mga balahibo niya sa katawan. Lalo na kapag napapatapat siya sa pinakamatandang puno ng pili sa kanilang baryo. Bukod sa mas mataas pa ito sa nyug, ay malagurin ang mga dahon nito, habang ang katawan ng kahoy ay halos kasinlaki ng pinagsamang 4 na drum na lata. Idagdag pa ang naglalakihang mga baging na nakapalupot sa katawan nito. Kapansin-pansin din ang puno ng balete na makikita doon. Maging ang maiingay na bubuyog na nakatira sa mga sanga nito ay nakakadagdag sa kilabot ng itsura ng pili. Marami pa nga ang lumalabas na kwento sa baryo ng Tahog na marami raw kinukuhang buhay ang puno ng pili. Idadaan daw sa sitsit, pagkatapos ay maglalakad daw na parang wala sa sarili at aakyat sa puno hanggang sa hindi na nga ito makabalik. Sa matagal na panahong pagkakawala ng biktima, iniisip ng mga kaanak nila na maaaring namatay na ang mga ito at magtitirik na lamang ng kandila sa ugat ng puno. Diyos ko, Jomar, umiral na naman ang kaduwagan mo. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad ng mga sandaling yon. Kulang na nga lang ay matapon ng kape sa kamay niya dahil sa pagmamadali. Lalo pa at parang may nilalang na palaging nakasunod sa kanya. Kaya hindi niya maiwasan ang hindi lumingalinga sa kanyang paligid at tumingin sa hulihan ng kanyang dinaanan. Maya-maya pa ay narinig na niya ang lagaslas ng tubig, kaya pansamantala ay nawala ang takot na nararamdaman niya. Nang makita siya ni Aling Marites, ay lumawak ang pagkakangiti nito sa labi at ipinagmamalaki pa siya sa mga kasamahan nito. Maswerte raw ang kanyang ina sa pagkakaroon ng anak na katulad niya. Kaya naman ay tuluyan nang nawala ang takot niya sa dibdib at napalitan yon ng kakaibang saya. Nay, heto na po ang kape nyo.
Ako na po magkukusot ng natitirang damit habang nagpapahinga po kayo. Nagpasalamat si Aling Marites sa kanya, sabay inom nito ng kape. Hindi niya na ito nabilhan ng tinapay dahil nagamit na niya ang pera, pambili sa taho ng 2 bata. Saktong uupo na lamang siya sa maliit na bangko para ituloy ang paglalaba nang magulat siya nang mapatingin sa 2 babae na kausap ng kanyang ina. Nakatingin din ang mga ito sa kanya habang nakangiti. Pero ang mga mata naman ay walang puti, kundi lahat ay itim. Maitim din ang labi ng mga ito, ganun din ang mga ngipin. Kaya naman, napaupo siya sa batuhan at nabasa ang kanyang short. Takot na takot siyang napapasigaw na hindi inaalis ang paningin sa 2 babae. Nay! Nay, aswang! Aswang ang mga babaeng kausap nyo! Nagalit ang kanyang ina sa mga sinabi niya, kaya pasimple siya nitong kinurot sa tagiliran. Sinabi nito na nakukuha raw niya yon sa madalas na pakikipag-usap kay Lolo Espilo. Ang 2 namang babae ay hindi nagbabago ang mga itsura. Mas lalo siyang natakot nang biglang tumayo ang mga buhok nito sa ulo. Doon na niya hindi napigilan ang takot. Mabilis ang kanyang tayo na hinila ang kanyang ina at pinipilit na niya itong umuwi, habang ang 2 babae ay bakas sa muka ang pagtataka at pag-aalala. Nagpalipat-lipat ang kanyang tingin sa muka ng galit niyang ina, pati na sa 2 babae na sa tingin niya ay parang mga maligno. Pero kung kumilos sa mga ito ay parang hindi nito alam na nakikita niya ang mga nakakatakot nitong itsura. Nay! Nay, umuwi na po tayo! Ayoko na po dito, nakikiusap po ako sa inyo, Nay! Umuwi na po tayo! Wala nang nagawa si Aling Marites, kundi ang sumunod sa kanyang anak. Kahit hindi pa ito tapos sa paglalaba, ay nagpaalam na ito sa mga kasama. Humingi na rin ito ng pasensya sa inasal ni Jomar. Halos matapon ang mga damit sa lupa at kulang na nga lang ay kalad ka rin niya ang kanyang ina, makalayo lang sa 2 babae. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang kanilang bahay na gawa sa kawayan at pawid ang bubong. Nagulat si Mang Arnulfo nang makita ang asawa, pati na si Jomar, habang namumutla ang labi. Oh, ano nangyari, Marites? Aba, tignan mo nga mukha ng anak natin, oh. Parang ibinabad sa suka. Hindi sumagot ang kanyang ina dahil sa inis sa kanya. Kaya naman, siya naman ang tinanong ni Mang Arnulfo habang nakakunot ang noo. Jomar, anak, ano ba nangyari sa inyo, ha? Pati ang nanay mo mainit ang ulo. Si Aling Marites na ang hindi nakatiis. Galit na galit itong sinagot ang asawa at ibinagsak sa sahig ang mga nilabhan nito. Sinabi nitong ipinahiya ito ni Jomar sa mga kaibigan. Sinabihan daw niya ang mga kaibigan nito na mga aswang. Aba, bakit mo naman sinabi yun, Jomar? Pambihira kang bata ka. Ano bang pumasok sa isip mo? Totoo naman po talaga, Tay. Nakita ko po, mga aswang po sila, Tay. Maitim po ang kanilang mga mata, pati po ang kanilang mga ngipin. Hindi ko nga po alam kung bakit hindi nakikita ni nanay ang kanilang mga itsura. Pero nakakatakot po ang kanilang mga anyo, Tay. Maniwala po kayo sa akin. Mga aswang po talaga sila. Hindi na nakatiis si Mang Arnulfo. Nilapitan nito ang anak at hinipo ang noo ni Jomar. Napaatras ito sa kinatatayuan at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Diyos ko, anak, nilalagnat ka. Marites, ipasok mo na ang anak mo sa kwarto at kukuha lang ako ng talbos ng bayabas para ipunas sa katawan ni Jomar. Mataas ang kanyang lagnat, kaya nasasabi niya yon. Sige na. Kahit may lagnat po ako, Tay, alam ko po. Hindi po ako nagkamali sa nakita ko. May aswang po sa lugar natin. Tumigil ka na, Jomar. Hindi totoo ang aswang-aswang. Kalokohan lamang sila. Kaya pumasok ka na sa silid mo. Sige na. Pero, Tay... Pumasok ka na at ayoko ng pag-usapan ng bagay na yan. Hindi totoo mga aswang. Tapos ang usapan. Ako na ang bahalang humingi ng pasensya sa mga kaibigan mo, Marites. Kaya sige na.
Pagpalitin mo na rin ang damit niyang si Jomar. Wala nang nagawa si Jomar nang umalis sa kanyang harapan ng kanyang ama. Inalalayan siya ng kanyang ina habang hindi ito tumitingin sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang sama ng loob ng kanyang ina sa kanyang ginawa. Pero alam niya sa kanyang sarili na totoo ang mga nakita niya. Pagkatapos magpalit ng damit, ay iniwan siya ng kanyang ina sa kanyang kwarto. Nakahiga siya sa katre na gawa sa kawayan. Habang hinihintay niya ang pagdating ng kanyang ama, ay bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng kanyang likod. Kaya pilit niya yung inaabot ng kanyang kamay. Subalit, patindi naman ng patindi ang sakit. Namimilipit siyang kinuha ang kanyang unan at mahigpit niya yung niyakap para mabawasan kahit papano ang sakit na kanyang nararamdaman. Madalas niyang nararamdaman ang pananakit ng kanyang likod na para bang may napupunit doon na laman. Pakiramdam niya ay parang may gustong lumabas doon na masakit. Para siyang napapaso. Mainit din ang kanyang pakiramdam, kaya naman hinubad na niya ang kanyang pang-itaas na damit. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, ay pumasok na ang kanyang ama na may dala na kulay itim na palanggana. May laman yun na nilagang talbos ng bayabas. Kasunod nito ay si Aling Marites. O anak, bumangon ka na muna saglit dyan. Pupunasan kita sa katawan mo ng nilagang talbos ng bayabas. O teka, bakit naman nagtanggal ka ng damit? Baka pasukin ang sikmura mo ng lamig. Tay, ang init po kasi ng pakiramdam ko. Ang sakit-sakit po ng likod ko. Para po akong pinapaso. Bakit na paano ba yan? Aba, patingin nga ako. Oo, wala naman akong nakikitang sugat maliban sa pamumula ng balat mo. Baka naman nasasaktan ka sa higaan mo. Hindi po tay. Ang sakit po talaga eh. Para pong may gustong lumabas. Ang sakit po. Hayang ka na naman sa mga sinasabi mo eh. Anong may lalabas wala namang madadaan ng butas dyan, pambihira kang bata ka. Talikod nga at uunahin ko tong punasan. Ay siya nga pala Marites, ikuha mo nga muna ako ng langis sa luma kong aparador at masakit daw ang likod ng anak mo para mahagod ko. Agad namang sumunod si Aling Marites sa utos ng kanyang asawa. Hindi pa man ito tuluyang nakakalabas ng pinto, ay biglang nagsisisigaw si Jomar dahil sa labis na sakit. Pilit niyang inaabot ng kamay ang kanyang likod. Walang kapantay ang sakit nun, kaya butil-butil ang kanyang pawis sa noo. Nanginginig ang kanyang katawan. Nakakaramdam rin siya ng panghihina. Kasunod ang pagtirik ng kanyang mga mata. Pero ang sumunod na nangyari ay naramdaman niya ang pagkakaroon ng kulay dilaw na liwanag sa kanyang noo, habang ang kanyang mga mata naman ay nagkulay berde. Kitang-kita niya yon sa reaksyon ng kanyang ina. Takot na takot itong nagsisisigaw habang nakasandal sa dingding, kasabay ng paglabas ng dalawang kulay itim na pakpak sa kanyang likuran. Tuluyan na ngang nawalan ng malay ang kanyang ina, habang si Mang Arnulfo naman ay nanlalaki ang mga mata na napatingin sa kanya. Biglang dumilim ang kalangitan. Nagkaroon ng kidlat at pagdagundong ng kulog sa labas, habang si Jomar ay walang tigil sa pagsigaw dahil sa kirot ng kanyang likod. Nakita niya sa kanyang anino ang dalawang pakpak na tumubo sa kanyang likod. Maging siya ay natakot sa kanyang mga nakita. Diyos ko! Ano nangyayari sa iyo, anak? Ano to? Tay, tulungan niyo po ako. Ang sakit po ng likod ko. Mas lalong nakaramdam ng takot si Jomar nang bigla siyang umangat sa sahig ng kanyang katre. At sa paglukso niya dahil sa takot, ay tuluyan na siyang lumipad at nabutas ang kanilang bubong, nagawa sa pawid. Jomar, anak ko! Diyos ko! Bumalik ka, anak! Yun ang huling salita na narinig ni Jomar mula sa kanyang ama. Pataas siya ng pataas sa impapawid hanggang sa makapantay na niya ang taas ng nyug. Lumipad siya ng lumipad nang walang direksyon sa impapawid.
Bumangga siya sa mga sanga ng puno na naglilikha naman ng malalalim na sugat sa kanyang katawan. At kahit medyo nag-aagaw dilim at liwanag, ay kitang-kita niya ang paligid. Umikot siya ng umikot sa ere habang nagtataka pa rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Pumatak na ang kanyang luha dahil sa pag-aalala sa kanyang mga magulang. Alam niyang natatakot na ang mga ito sa pagkakaroon niya ng pakpak. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Bakit nagkaroon ako ng pakpak? Panaginip lang ba to? Tanong niya sa kanyang sarili habang kumakapit siya sa mga palapa ng nyog para hindi siya mapunta sa kung saan. Panay din ang pagtawag niya sa pangalan ng kanyang ama. Naguguluhan siya sa mga nangyayari sa kanya, lalo na nang biglang lumitaw ang kulay dilaw na liwanag sa kanyang noo. Parang nagkaroon siya ng hugis at sulok na marka sa noo. Pilit niyang pinupunasan yon ng kanyang kamay para mawala ang marka. Ngunit hindi niya yon matanggal-tanggal. Sa paglipad niya ay bumangga naman siya sa malaking puno ng pili. Diretso ang pagbagsak niya sa lupa. Kasabay ng paglapat ng kanyang likod sa lupa ang pagkawala naman ng kanyang pakpak sa likod. Ang kanyang mga sugat sa braso at muka ay misteryosong naghilom. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatingin siya sa kanyang braso. Napatayo siya na parang walang nangyari. Muli niyang hinawakan ng kanyang likod at wala na roon ang tumubo sa kanyang pakpak. Kusang lumubog yun sa kanyang likod. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at alam niyang nasa tapat na naman siya ng kinatatakutan niyang puno ng pili. Kaya naman, patakbo siyang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang bahay. Subalit kanina pa siyang tumatakbo, ay parang hindi niya mahanap-hanap ang daan pauwi sa kanila. Muli siyang tumakbo hanggang sa bumangga sa kanyang muka ang malaking ibon. Nagulat siya, kaya nahawakan niya ito sa liig. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang biglang natuyo ang katawan ng ibon na lawin. Nasunog yun na parang may kung anong kulay itim na usok ang pumasok sa kanyang noo. Natatakot na nabitiwan niya ang katawan ng natuyong katawan ng lawin. Hinaplos niya ang kanyang noo, subalit wala naman siyang nararamdamang butas doon. Hindi! Hindi! Hindi ito maaari! Ano ba talaga ako? Sino ba talaga ako? Bakit ako nagkakaganito? At ang marka sa noo ko, bakit niya inigop ang buhay ng lawin? Diyos ko, Panginoon ko, tulungan niyo po ako! Napaluhod si Jomar at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kaya lang, isang lalaki ang dumaan sa kanyang harapan. May dala itong itak dahil napagkamalan siyang aswang. Kitang-kita niya ang takot sa mukha nito nang makita ang kulay berding liwanag sa kanyang mga mata at sa pagtama ng kanilang paningin. Nabitiwan nito ang itak. Dala ng matinding takot ay kumaripas ng takbo ang lalaki habang panay ang sigaw na may aswang. Para siyang mababaliw sa mga nangyayari sa kanya ng mga sandaling yon. Naglakad siya para sundan ang lalaki dahil umaasa siyang makakakita siya ng daan pauwi sa kanilang bahay. Pero nagulat siya sa kanyang nakita. Ang lalaking tumatakbo kanina ay patay na ng madatnan niya. Nakahiga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at pinagtutulungan ng mga asong gubat na kainin nito. Nang mapansin siya ng mga ito, ay biglang tumigil ang mga ito sa ginagawa. Mabilis na tumakbo sa kanyang kinaroroonan ang kulay brown na asong gubat. Pero nasambot niya yon ng kanyang kamay. Nasakal niya ito sa liig. Bigla itong nagpupumiglas sa pagkakahawak niya. Pero katulad sa nangyari sa ibon, hinigop din ng kanyang marka sa noo ang kulay itim nitong buhay. Nabitiwan niya ang aso na parang naubusan ng dugo at natuyo ang katawan. Nabigla na lamang siya sa biglang pagsugod ng mga natitirang asong gubat sa kanya. Wag! Huwag kayong lumapit sa akin! Nakikiusap ako! Mamamatay lang kayong lahat! Pero hindi nakinig
ang 2 kulay itim na asong gubat sa kanya. Lumukso ang mga ito para sana ay atakihin siya ng kagat sa leeg. Kaya lang, sa ere pa lamang ay nagawa na niyang mahawakan ang mga ito at malakas na inihagis sa kakahuyan para lang mapalayo sa kanya. Kasabay ang malakidlat niyang pagkilos ang pagbagsak ng mga ito sa lupa. Napaatras siya ng hakbang papalayo sa mga ito at muling tumakbo habang magulo ang kanyang isip. Nang makasalubong niya si Lolo Espilo na parabang siya talaga ang hinihintay nito. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala na parabang nakita nito kung ano ang ginawa niya at kung ano ang mga nangyayari sa kanya. Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin. Sumama ka sa akin at iwasan mo munang humawak sa akin o sa kahit na anong bagay sa paligid natin. Kung ganun po alam niyo po kung ano po nangyayari sa akin? Kung nakita niyo lang po ako kanina, bigla po ako nagkaroon ng mga pakpak sa likod ko. Pero teka, sandali lang po, Lolo. Kailangan ko po munang bumalik sa bahay. Alam ko po nag-aalala lang sa akin sila nanay at tatay dahil po sa mga nangyayari sa akin. Mas makabubuting huwag ka na munang magpakita sa kanila, iyo. Kung nagulat ka sa mga nangyayari sa iyo, mas nagulat sila, Jomar. Kaya't sumunod ka na lamang sa akin para malaman mo ang dahilan kung bakit nangyayari yan sa'yo. Nagpalinga-linga sa paligid si Jomar dahil sa pag-aalala habang nakasunod sa matanda. Kaya lang, sa paglingon ni Jomar sa kanyang likuran, ay merong isang taong ibon ang bigla na lamang umatake sa kanila. Maging kay Lolo Espilo na nagulat din sa biglang pagdating ng mga taong ibon na may kulay asul na pakpak. Hila-hila siya ng mga ito papalayo sa matanda. Lolo! Lolo Espilo, tulungan niyo po ako! Sak Lolo! Bitiwan niyo ang batang yan kung ayaw ninyong mamatay ng maaga. Pagsisisihan niyo ito kapag itinuloy niyo ang balak niyo sa kanya. Kitang-kita ni Jomar ang pagpula ng mga mata ni Lolo Espilo. Kaya maging sa matanda ay natakot na rin siya. Pakiramdam niya ay napapalibutan na siya ng mga kakaibang nilalang. Hinawakan niya ang kamay ng lalaking ibon na nakahawak sa kanyang balikat. Sumigaw ito na parang nasasaktan at sa isang iglap ay bigla itong nagkikigisay at natanggal ang pakpak. Kaya naman, nakawala siya sa pagkakahawak nito. Naramdaman niya ang paglitaw ulit ng tatsulok na liwanag sa kanyang noo. At kulang na nga lang ay mabaliw siya sa kanyang mga nakita nang unti-unting may lumabas na kulay itim na usok sa katawan nito at hinigop na naman yun ng kanyang marka sa noo. Hindi ito nawala hanggat hindi natutuyo ang katawan ng taong ibon. Binalaan ko na kayo na huwag niyo itong gagawin sa kanya, pero hindi kayo nakinig. Kaya yan ang nangyari sa inyo. Ang isang natitirang taong ibon ay wala nang nagawa kundi ang lumipad papalayo sa kanila. Subalit naiwan ito ang punyal sa tapat niya. Paanong sa isang iglap ay bigla siyang nagkaroon ng ganong klaseng kakayahan. Pati na ang pagkakaroon niya ng kapangyarihan at pakpak sa likod. Akma na sanang susunod si Jomar sa matanda nang biglang dumating ang kanyang ama. Habol nito ang sariling hininga at butil-butil ang pawis nito. Tinatawag ang pangalan niya. Anak! Anak, ang tatay ito! Ano nangyari sa'yo? Tay! Tay, nandito ako! Angka na sanang tatakbo si Jomar para yakapin ang kanyang ama. Pero biglang sumigaw ng malakas si Lolo Espilo. Bakas sa boses nito ang takot para pigilan siyang wag lumapit sa kanyang ama. Humarang ito sa unahan ni Jomar. Saka lang niya naalala ang dahilan kung bakit. Hindi na niya pwedeng yakapin ang kanyang ama. Masaganang luha ang pumatak sa kanyang mga mata dahil batid na niya ngayon na hindi siya tunay na anak ng kanyang mga nakagisnan na magulang dahil sa pagiging ibang uri niya sa mga ito. Parang sinasaksak ng kutsilyo ang kanyang puso dahil mahal na mahal niya
ang kanyang mga magulang at hindi niya kayang tanggapin na hindi siya totoong nanggaling sa mga ito. Tay, bakit po kayo nagsinungaling sa akin ni nanay? Jomar anak, makinig ka muna. Anak kita at yun ang mahalaga. Huwag na po kayo magdahilan, Tay. Sapat na po sa akin ang mga nangyayari sa akin ngayon. Bakit po ako tinubuan ng pakpak ng lawin? Lawin din po ba ang mga magulang ko? Anak, huwag mong sabihin yan. Anak kita. Dugo at laman kita, anak. Sino ba nagsabi niyan sa'yo? Ang matandang yan? Sabi ko naman sa'yo na huwag kang sasama at makikinig sa kanya. Wala akong sinasabi sa kanya, Arnulfo. Natagpuan ko lang siya rito habang pumapatay ng mga taong ibon. Usan nang lalabas ang tunay niyang pagkatao dahil nasa tamang edad na siya. At kahit na anong gawin niyong pagtatago sa katotohanan, ay lalabas at lalabas pa rin ang totoo niyang pagkatao. Kaya huwag mo sa akin ibunto ng sisi. Matagal ko kayong pinagbigyan dahil sa utang na loob ko sa inyo. Kaya sana ay huwag naman ninyong ilayo sa akin ang aking apo. Teka. Apo? Apo niyo po ako, Lolo Espilo? Tama ka lang narinig, Jomar. Ako lang ang makakatulong sa iyo. Wala nang iba. Dahil ako ang lolo mo. Ako lang ang kauri mo rito. Pero, paano po nangyari yun? Sino po mga magulang ko? Hindi ito tabang oras para pag-usapan yan, apo. Dahil nahanap na tayo ng mga alagad ng Setaro. Paniguradong nakarating na rin kay Haring Derto na buhay ka. Nasa panganib ang buhay mo, maging ang buhay ng mga kumupkup sa'yo. Kaya't sa ayaw mo at sa gusto, kailangan mo nang sumama sa akin sa agroperyo. Anak, huwag kang sumama sa kanya. Mahal na mahal ka namin. Huwag mo kaming iiwan ng nanay mo. Hindi niya kakayaning mawala ka, nakikiusap kami, anak. Tay! Napaluhod ang kanyang ama sa lupa habang humihingi ito ng tawad sa kanya. Subalit hindi niya ito pwedeng hawakan o malapitan man lang. Kaya nagpalipat-lipat na lang ng tingin ang bata sa matanda at sa kanyang ama na walang tigil sa pag-iyak habang nakikiusap sa kanya. Mahal niya ang kanyang ama. Kaya lang, pagkatapos niyang maranasan ang mga nangyari kanina, gusto niyang mas makilala pa niya ang kanyang sarili. Gusto rin niyang malaman kung ano ang markang lumilitaw sa kanyang noo at kung bakit ito humihigop ng mga buhay. Marami siyang mga tanong na nasa kanyang isip at si Lolo Espilo lamang ang makakasagot nun. Tay, patawarin niyo po ako. Ngunit kailangan ko po munang sumama kay Lolo Espilo. Mabilis na tumayo si Mang Arnulfo para habulin ang anak. Sinubukan itong hawakan si Jomar sa braso. Subalit mabilis na humarang ulit si Lolo Espilo. Kaya lang, dala ng bugso ng damdamin ni Mang Arnulfo. Sinuntok nito ang matanda sa muka. Bumagsak si Lolo Espilo sa lupa. Akma na sanang aatakihin pa ito ng suntok ni Mang Arnulfo. Ngunit malakas na sumigaw si Jomar para pigilan ang kanyang ama. Tay! Tama na! Pinipigilan po kayo ni Lolo Espilo. Hindi po para ilayo ko sa inyo. Ginagawa niya po ito dahil ayaw niya pong mapahama kayo. Tay, hindi po ako galit sa inyo. Nagpapasalamat pa nga po ako dahil inalagaan niyo po ako. Pero sa ngayon, Tay, hayaan na po muna niyo akong alamin kung bakit po ako nagkakaganito. Ayoko, Jomar. Hindi kita bibitiwan o susukuan. Huwag mo tong gawin, anak. Lumayo ka sa matandang yan. Huwag kang maniwala sa kanya. Nakapagpasya na po ako, Tay. Sasama po ako kay Lolo Espilo. Karapatan ko rin po malaman kung ano ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Kung ganun, sasama ako. Sasamahan kita, anak. Mabilis na tumayo si Lolo Espilo nang makita na naman ito. Nahahawakan si Jomar ni Mang Arnulfo.
Mamamatay ka, Arnulfo, kapag nahawakan ka ni Jomar. Kailangan niya ng tulong dahil hindi pa niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Matagal na kitang pinagsabihan nun na darating ang araw na kukunin kulit siya sa inyo. At dahil sa pakiusap mo, hinayaan ko kayong maging magulang niya sa loob ng 10 taon. Kaya lang, ito na ang nakatadhana para sa kanya. Ang maibalik sa kaharian ng Agroperyo. Agroperyo? Hindi po ba't ito ang mundo ng engkanto na may 2 kaharian? Ito rin po madalas yung kinikwento sa akin noon, Lolo. Hindi ko po alam na totoo pala sila. Akala ko po katang-isip lamang yun. Apo, totoo lahat ang kinuwento ko sa iyo para unti-unti kang maimulat sa katotohanan. Marami ka pang dapat na malaman, lalo na sa mahalagang papel na gagampanan mo sa propesiya ng mga Agroperyon. Hindi na napigilan ni na Jomar at Lolo Espilo nang sumama sa kanila si Mang Arnulfo. Wala itong imik habang nakasunod sa kanila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala at labis na kalungkutan habang nakatingin sa likod ni Jomar. Naramdaman ni Jomar na panay ang punas ng kanyang ama sa mga luhang umaagos sa pisngi nito. Parang pinipiga ang kanyang puso habang iniisip niyang iiwan niya ito at kailangan niyang sumama sa matanda. Pagdating nila sa bahay ni Lolo Espilo, kung saan ang kubo nito ay gawa sa kawayan at dahon naman ng anahaw ang bubong, pumasok sila sa loob at naupo sa upuang gawa sa kawayan. Magkalayo silang mag-ama ng upuan habang merong maliit na lamesang gawa naman sa tabla na kahoy ang nasa gitna nilang dalawa. Pumasok si Lolo Espilo sa loob ng kwarto nito at pagbalik nito ay may dala na itong isang lumang papel na merong nakapintan na lingwahe na hindi naman niya maintindihan. Maya-maya pa ay dumukot sa bulsa si Mang Arnulfo at lumapit sa matanda. May iniabot itong isang tela. Kunin niyo po ito. Sa palagay ko ay mahalaga ang mapa na yan. Nakuha ko yan sa lampi ni Jomar nang matagpuan namin siya sa tulay. Nung una po, ay hindi ko alam kung para saan yan. Pero nang pag-aralan ko ang bawat guhit dyan, nalaman ko po na isa yang mapa at kung paano kayo makakabalik sa inyong kaharian. Diyos ko, nasa iyo pala ito. Tama ka, Arnulfo. Isa itong mapa papunta sa Agroperyo, ang kaharian ng mga taong ibon. Pati na ang lugar kung saan matatagpuan ang lagusan papunta sa mundo namin. Maraming salamat sa iyo, Arnulfo. Ginawa ko po ito para sa anak ko. Jomar, anak, kung ano man ang magiging desisyon mo, ay susuportahan kita. Sana pagkatapos mo malaman ang tungkol sa pagkatao mo, alalahanin mo kami ng nanay mo. Andito lang kami para sa iyo, anak. Tay, marami pong salamat talaga. Kinuha ni Lolo Espilo ang mapa at inilatag yon sa lamesa. Pagkatapos ay binuksan naman ito ang maliit na baul na halos kasing lapad lamang ng palad ni Lolo Espilo. Dinukot nito ang hugis at sulok na bato na merong nakaukit na salita sa gitna na hindi rin niya maintindihan ang lingwahe. Ito ang susi ng lagusan, papunta sa mundo ng Agroperyo. Marami ang nakapasok na taong ibon sa mundo ng mga tao nang tumakas ako sa kaharian ko. Ako, si Haring Espilo ng Atero. Itinakas kita, Apo, laban sa hari ng mga Setaro na si Haring Derto. Balak nilang paslangin ka dahil sa isang babaylan na humula sa iyong kapalaran. Ayon sa propesiya ng Agroperyo, ikaw ang batang nakatakdang pumatay sa hari ng mga Setaro. Ikaw ang magtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan na kayang lumusaw sa buong kaharian. Dahil ikaw ang anak ng prinsipe ng Setaro at prinsesa ng kaharian ng Atero.
Naniniwala silang ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay magkakaroon ng kapangyarihang walang kapantay. At yan ang simbolo, ang marka na makikita sa iyong noo na may kakayaang humigop ng malakas na enerhiya sa sino mang mahahawakan ng iyong kamay. Kaya pala, natutuyo po ang katawan ng bawat mahawakan ko. Prinsesa at prinsipe ng magkaibang kaharian ng mga magulang ko. Kung ganun po ang hari po ng Sitaro ay lolo ko rin po. Paano niya po magagawang patayin ako kung alam naman po niyang apo niya ako? Simple lang ang sagot. Para sa trono, hindi niya iisipin na apo ka niya. Grabe, ang sama naman po niya. Ang lupit po niya. Tama ka. At ang tungkol sa dalawang kaharian na dating magkaibigan, ngayon ay mortal lang magkaaway. Ang mundo ng Agroperyo ay tirahan ng mga taong ibon. Nahati ang lugar na yon sa dalawang kaharian. Ang kaharian ng Atero na merong sandatang espada at ang kaharian naman ng Sitaro na may armas na pana. Dati silang magkaibigang kaharian. Subalit nang maganap ang bawal na pag-iibigan sa pagitan ni Eleazar at Dana, nagalit doon si Haring Derto. Ikinulong niya ang kanyang anak sa kaharian niya at ginawan ng mali-maling kwento ang iyong ina na si Dana. Kaya ipinadampot ito sa mga kawal. Nagkataon naman na isisilang na ng aking anak ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Itinakas kita sa kaharian para mailigtas ka. Naiwan ng iyong ina na nakakulong ngayon sa kaharian ng Atero. Lolo, iligtas po natin sila at dito na po tayo tumira. Hindi maaari, apo. Bakit ngayon nyo lang po ito sinabi? Dahil nawala sa akin ang alaala sa loob ng 5 taon. At nang bumalik sa akin ang alaala ko, hinanap kita sa tulong ng susi ng lagusan. Kaya napadpad ako rito. Hinabol kita at pilit na inagaw sa mga magulang na nakakuha sa iyo. Pero nakita ko ang pagmamahal nila sa iyo, kaya't hinayaan kitang mabuhay kasama nila. Kaya lang kanina, nang bumili ka sa akin ng taho at gumawa ka ng kabutihan sa iba, unti-unti nang lumalabas ang marka sa iyong noo. Kaya naman, sinundan na kita simula na maghiwalay tayo kanina. Kaya nalaman kong nakikita mo na rin ang mga ibang elementong nakalabas sa mundo namin. Yun ay ang 2 babae sa ilog. Kung ganyan po totoo po ang mga nakita ko. Nasaan po ang mga magulang ko? Si Prinsipe Eleazar. Nakakulong pa rin siya hanggang ngayon sa kaharian ng Sitaro. Ang iyong ina na anak ko naman ay nakakulong sa aking kaharian. Apo, tulungan mo ko. Iligtas natin si Dana. Baka pumapahamak ang anak ko, Lolo Espilo, kapag nalaman ng hari ng Sitaro na buhay ang nakatakda. Paano po si Jomar? Papatayin nila ang anak ko. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na ninyong ituloy ang binabalak nyo. Alang-alang po sa kaligtasan ng anak ko. Malakas ang kapangyarihang taglay ni Jomar Arnulfo at siya lang ang makakatapat sa hari ng mga Sitaro. Apo ko siya at nag-aalala rin ako para sa kanyang kaligtasan. Kaya lang, bihag ng matandang yon ang buo naming kaharian. Para sa kanya, walang anak-anak o pamilya na dapat niyang pahalagahan. Ang mahalaga kay Haring Derto ay ang kapangyarihan at katayuan sa Agroperyo. Kaya niyang patayin maging ang sarili niyang anak. Matagal na kami rito sa mundo ng mga tao. Kailangan na naming wakasan ang pag-aari ng masamang nilalang na yon. At ako, Lolo, paano ako makakalaban sa kanila? Hindi ko nga po alam kung bakit nangyayari ito sa akin. Kailangan na muna ng isang pagsasanay po sa pagkontrol ng pagpapalabas mo ng iyong pakpak. Naiiba rin sa lahat ang kulay itim mong pakpak. Malalaman nila kagad ang pagkatao mo kapag nakita nilang
lumabas ang iyong bagwis. Kaya ang pagkontrol sa kapangyarihan at sa pakpak mo, ang dapat mo munang pag-aralan. Paano naman po ang marka po sa aking noo? Markang buhay ng pinaghalong dugong bugaw. Yan ang pinakamalakas mong kapangyarihan na walang kapantay. Kailangan na muna natin pumasok sa mundo ng agroperyo at kunin ang maiwagang punyal para sa pagkontrol sa markang yan. Huwag kang mag-alala, Apo. Nasa likod mo lang ako. Anak, talaga bang sasama ka sa kaharian nila? Kailangan po, Tay. Ililigtas ko po ang mga magulang ko. Pero pangako po, babalik po ako. Babalik po ako sa inyo ni Nanay. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito na maisama ng pabalik si Jomar para sa muling pagkakaroon ng katahimikan sa mundo naming mga taong ibon. Hindi namin alam kung may pamilya pa kaming madadatnan. Kaya't sana naman, Arnulfo, maluwag mong tanggapin ang pag-alis namin sa mundo nyo. Pero, paano naman si Marites? Hindi niya alam na aalis ang anak namin. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa kanya, Jomar? Wala nang oras. May nakatakdang araw lang ang pagbubukas ng lagusan gamit ang susi na to. At ngayon na ang pagkakataong yun. Kapag pinalampas pa namin ito, maghihintay na naman kami ng 1 buwan. Nangihinang napaupo na lamang si Mang Arnulfo sa upuang paharap kay Jomar. Sunod-sunod din ang buntong hininga nito at ramdam ni Jomar ang bigat sa kanyang dibdib. Naiwan si Mang Arnulfo sa bahay ni Lolo Espilo. Habang sila namang dalawa ng matanda ay naglakad dalaan susi ng lagusan. Nagtataka siyang bumalik sila sa puno ng pili at tumigil sa tapat nun habang ang bilog na buwan ay nakatapat mismo ang sinag sa puno. Hanggang dito na lamang tayo, Apo. Handa ka na bang pumasok sa mundo natin? Opo, Lolo Espilo. Handa na po ako. Pero, ano po bang ginagawa natin sa tapat ng pili na to? Ang punong ito ang lagusan, papunta sa mundo ng agroperyo. Kung mapapansin mo, hindi lang puno ng pili ang punong ito. Dahil ang kalahating katawan nito ay puno ng balete na siyang ginagawang lagusan ng mga engkanto. Kaya kailangan mong maging handa sa pagpasok natin sa loob dahil kakaiba ang mga nilalang na nakatira doon. Lahat sila ay kauri natin. Subalit ikaw lang ang magtataglay ng kakaibang pakpak. Kaya agaw pansin sa lahat ng mga nilalang roon ang pagpasok mo. At upang hindi makalikha ng kaguluhan, ay kailangan mong pag-aralang kontrolin ang paglitaw ng pakpak ng lawin sa likod mo. Itinaas ni Lolo Espilo ang susi nito at nagulat si Jomar sa pagkakaroon ng liwanag sa hawak na susi ng matanda. Kasunod ang pagbukas ng bilog na lagusan sa katawan ng pili. Halos masilaw si Jomar sa liwanag ng lagusan. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang malamig na hangin at malakas na puwersang humigop sa kanila papasok sa loob. Napapikit siya dahil parang dumaan sila sa madilim na bahagi ng lagusan at pagmulat ng kanyang mga mata ay namangha siya sa kanyang mga nakita. Napakaraming taong ibon ang lumilipad sa himpapawid. Kasunod ang malalakas nitong mga huni na masakit sa kanyang tenga. Bigla siyang hinila ni Lolo Espilo at nagtago sa isang malaking bato sa gilid ng lagusang nilabasan nila. Saka sila sumilip sa kanilang pinagkukublihan. Bakas sa mukha ng kanyang lolo ang pag-aalala sa malaking pagbabago ng kaharian nito. Lolo, bakit po tayo nagtatago? Kung kayo naman po ang hari nila. Hindi na ngayon, Apo. Matagal na akong wala sa agroperyo. Kaya nagulat ako sa malaking pagbabago ng mundo ng mga taong ibon. Nakikita mo ba ang mga taong ibon na panay ang lipad sa impapawid? Ang mga kulay asul nilang pakpak ay indikasyong sila ang mga kawal ni Derto. Mapanganib sila
at mas malakas kumpara sa aking humihinang kapangyarihan. Lalo na ang kanilang mga sandatang pana. Kaya magtago lamang muna tayo rito. Hintayin nating makaalis sila. Pero, kaya ko po silang labanan, di ba? Hindi pa sa ngayon, Jomar. Hindi mo pa alam kung paanong gagamitin ang iyong kapangyarihan. Isa pa, hindi mo pa nakukuha ang mahiwagang punyal na nakalaan para sa'yo. Kailangan mo pang labanan ng taong as o aswang na bulaw-bulaw para makuha ang punyal. Napansin ni Jomar na tumayo ng tuwid si Lolo Espilo. Ipinagdikit nito ang 2 palad sa tiyan nito at sa isang iglap, lumabas ang kulay berde nitong pakpak sa likod. Nagkulay pula ang mga mata nito at nagkaroon ng balahibo sa muka na halos hindi na niya ito makilala. Kailangan natin makaalis kagad dito bago pa nila mapansin ang presensya natin. Kailangan nating lumipad papunta sa bundok na malapit sa kaharian ng Atero. Gayahin mo lang ako, Apo, kung anong ginawa ko kanina at mapapadalas mo ang iyong pakpak. Kapag kailangan mo nang itago ang iyong pakpak, ganon din ang gagawin mo. Pero Lolo, kabilin-bilinan niyo po sa akin na wag ko pong ipapakita ang pakpak ko sa kanila. Kapag marami lang ang taong ibon. Pero ngayon, tayo lamang ang nandito. At kailangan na natin makapunta sa kaharian natin para mailigtas natin ang iyong ina. Alam kong doon nila itinatago ang mahiwagang punyal. Ganun nga ang ginawa ni Jomar at nagulat siya sa paglabas ng kulay itim na pakpak. Makintab yun na kapag tinatamaan ng sikat ng araw ay para itong salamin na nagkakaroon ng refleksyon sa mga balahibo nito. Sinimulan ng matanda ang pagtalon at ginaya niya rin ang ginawa ng kanyang lolo. At yun na nga, sabay na silang lumipad sa himpapawid. Habang nandito tayo, ay unti-unti ka na rin nagsasanay sa paglipad. Kailangan mo lang makontrol ang iyong kapangyarihan para maisagawa natin ng maayos ang ating plano para maitakas ang iyong ina. Parang nakalimutan ni Jomar ang kanyang mga alalahanin sa ganda ng tanawin na nakikita niya ng mga sandaling yon. Patuloy sila sa paglipad habang ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang muka. Nakangiti siyang pinagmamasdan ang mga nilalang sa ibaba na walang kaalam-alam na dumating na ang tagapagligtas. Maya-maya pa ay tahimik silang bumaba sa tuktok ng malaking palasyo. Kitang-kita ang katahimikan sa buong paligid na parang inabandona na yon. Ngunit may mga nakatayong kawal sa ibaba ng palasyo na nagbabantay naman sa lahat ng lagusan o pintuan. Mukhang naririto pa rin ang anak ko, Jomar. Sandali po, Lolo. Parang hindi po maganda ang kutob ko sa katahimikan ng paligid. Hindi po ba kayo nagtataka na parang sobrang tahimik po? Inilinga ni Lolo Espilo ang paningin nito at muling napatingin sa ibaba ng palasyo. Mula sa bubong ay tanaw na tanaw nila ang pagdating ng mas maraming kawal. Napataklob sa sariling palad si Jomar nang makita ang mga kauri ng kanyang lolo. Sabay-sabay ang mga ito na pinugutan ng ulo sa harap ng palasyo. Dahil sa bilis ng pangyayari ay hindi nakagalaw ang maglolo. Kitang-kita nilang umagos ang mga dugo ng kaawa-awang mga biktima sa sementadong sahig ng palasyo at para itong basura na basta na lamang iniwan sa daan. Bumaba ang maraming ibon at pinagtutuka ng mga ito ang katawan ng mga taga-Atero. Lolo, ano po ito? Hindi niyo po sinabi sa akin na ganito po kalupit ang mga kawal ni Haring Derto. Hindi ko rin alam na ganito nakalala sa kaharian ko. Napatungo si Lolo Espilo at nagpunas ng luwa sa mga mata habang pinagmamasdan ang mga tauhan nito sa ibaba ng kanilang kinaroroonan. Sinulyapan ni Jomar ang nakasaradong pintuan sa tuktok ng palasyo. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit roon at bahagya niyang itinulak ang pinto. Anong ginagawa mo? Hindi tayo maaaring pumasok sa loob.
Baka may mga kawal na nakabantay sa loob ng aking palasyo. Wala pong mangyayari kung mananatili po tayo sa tuktok ng pasilyo nyo, Lolo. Hindi ko po kayang panoorin na lang po na unti-unti silang pinapatay ng mga kawal ni Haring Derto. Pero bago ka pa lamang sa larangan ng pakikipaglaban sa kanila, baka mamaya may panganib na nakaabang sa atin dito sa loob. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Babawiin ko po ang kahariang kinuha nila sa inyo. At si Nanay po, iniligtas ko po siya. Papatayin ko po ang lahat ng humarang sa akin. Hindi ko po kailangan matakot sa kanila at magtago. Ako po ang dapat nilang katakutan. Dahil ako po ang batang nakatakda para tuluyan ang tuldukan ng paghahari nila sa mundo ng agroperyo. Wala nang nagawa si Lolo Espilo nang pumasok na sa loob si Jomar. Maingat at magaan ang hakbang ng kanyang mga paa habang pababa sa hagdan. Ang kanya namang tainga ay pilit na pinapakinggan ang ingay sa paligid. Subalit tahimik ang loob ng palasyo. Tanging ang mga sululang sa madidilim na bahagi ang nagbibigay liwanag sa loob. Biglang naramdaman ni Jomar ang malakas na puwersang humihila sa kanya papunta sa nakasaradong pintuan. Idinikit niya ang kanyang tenga, pati na ang kanyang palad sa pinto, at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang marinig niya na may parang pinagsasamantalahan na babae sa loob ng kwartong yun. Wala na po akong pakialam kung marinig nila tayo. Baka si Nanay na po ang nagmamay-ari ng boses na yun. Isang malakas na pagsipa sa pinto ang ginawa ni Jomar. 3 beses niyang itinulak ang pinto at nagulat siya sa nadatnang eksena. Isang magandang babae na may kadena sa kamay at paa ang nakita niyang pinagtutulungang halikan ng 2 kalalakihang may mga nakalabas na pakpak sa likod. Nangangahulugang kawal yun ng mga sitaro. Tila nag-aagawan ng mga ito sa kung sino ang mauuna sa babae. Nakangisi ang mga itong hinarap si Jomar, habang ang babae ay patuloy lamang sa pag-iyak na pilit nagpupumiglas sa pagkakagapos sa kadena. Hindi na kayo nahiya! Pinagsasamantalaan niyo ang kahinaan ng aking ina! Ang mga ngiti sa labi ng 2 kawal ay nawala. Nagbago ang kulay ng mga mata ni Jomar. Nagkulay berde yun at lumabas ang marka sa kanyang noo. Itinaas niya ang kanan niyang kamay, kasabay ng kanyang pagsugod sa mga ito. Bawat pag-atake ng mga ito ay mabilis na iniiwasan ni Jomar. Nahawakan niya ang leeg ng lalaking nakaluhod sa sementadong sahig at ipinakita niya sa kasama nito kung paanong sinipsip ng kanyang marka sa noo ang buhay ng lalaki. Binitiwan ito ni Jomar na ang itsura ng katawan ay parang naubos na ang dugo. Nagkulay itim ang katawan nito at natuyo na parang kahoy. Pinalingan niya ang isa pang lalaki na nakasiksik sa gilid ng pader, habang si Lolo Espilo naman ay umiiyak na inalisan ng kadena ang nakagapos na anak na si Dana. Nawalan ito ng malay dahil sa sobrang takot. Kaya naman, hindi na napigilan pa ni Jomar ang bugso ng kanyang damdamin. Hinawakan niya ang leeg ng isang lalaki at hinayaan niyang higupin ang buhay nito ng marka sa kanyang noo. Habang ang mga nakuha naman niyang espada ay pinagtig-isahan naman nila ni Lolo Espilo. Tulungan mo ko, Jomar. Alalayan natin ang nanay mo. Dalhin natin siya sa mas ligtas na lugar. Paano po ang punya, Lolo? Kayo na lamang po magdala kay Nanay at magkita na lamang po ulit tayo sa lagusan. Kailangan nating mailayo si Nanay rito. Hindi tayo pwede sa lagusan niyo. Babalikan kagad kita rito. Mag-iingat ka sa pagkuha ng punyal. Dahil kailangan mo munang matalo ang taong ahas na nagbabantay sa sandata. Kahit na anong mangyari, kailangan mo siyang titigan sa mata para matapatan mo ang lakas niya. Siya ang kabaligtaran ng kapangyarihang taglay ng ordinaryong taong ahas. Umaasa ako sa iyo, Apo. Nasa mga kamay mo ang tagumpay natin. Mag-iingat ka. Muling bumuka ang pakpak ni Lolo Espilo at binuhat nito ang kanyang ina. Naiwan naman siyang nakatingin sa pababang hagdan habang ang kanyang dibdib
ay para ng binabayo ng maso dahil sa lubhang pag-aalala. Pakiramdam niya ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun habang sinusundan ang liwanag sa ibaba ng palasyo. Akala niya ay walang mga nilalang na nasa loob ng palasyo. Yun pala ay nakakulong ang mga ito sa rehas na bakal habang may mga busal ang mga bibig. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito nang makita siyang patagong lumapit sa mga kulungan. Mahigpit niyang hinawakan ng espada at nilapitan ang mga inaantok na kawal na nakaupo sa gilid ng pintuan sa labas. Tig-iisang saksak sa likod ang ginawa niya, kasabay ng paghawak niya sa leeg ng mga ito. Kitang-kita ng mga biyag kung paanong natuyo ang katawan ng mga kawal. Habang si Jomar naman, sa bawat itim na usok na pumapasok sa kanyang marka sa noo, ay nadaragdagan din ang kanyang lakas. Isa-isa niyang pinatakas ang mga nakakulong at binigyan niya ng tig-iisang sandata ang mga ito. Naunang sumilip sa pintuan si Jomar at tumambad sa kanya ang nakalutang na punyal sa tapat mismo ng natutulog na taong ahas. Pambihira namang ahas to. Ang laki nito ah. Malaki pa sa anaconda. Naku lagot, paano ko makukuha ang punyal? Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at sinenyasan niya ang mga bihag na wag lalabas sa pinagtataguan hanggat hindi niya sinasabi. Bigla rin nawala ang takot sa dibdib ni Jomar at ang pumalit na lamang ay ang kagustuhan niyang makuha ang mahiwagang punyal. Yun lang ang tanging sandata na kokontrol sa kanyang lakas at maipangtatapat niya sa hari ng mga sitaro. Idinikit niya ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Maya-maya pa ay dahan-dahang lumabas ang kanyang pakpak na lawin. Higit na mas malaki na yon kaysa sa unang paglabas ng kanyang pakpak. Saka siya lumipad sa kinaroroonan ng punyal. Saktong hahawakan niya na ito nang magmulat bigla ng mga mata ang natutulog na taong ahas. Paktay na! Lagot! Nabulabog na ang aswang na bulaw-bulaw! Wala nang nagawa si Jomar, kundi ang magpaikot-ikot ng lipad sa ere, habang inaabot siya ng kagat ng taong ahas. At kagaya ng sinabi sa kanya ng matanda, hindi niya inalis ang kanyang paningin sa mga mata ng halimaw. Sa halip, umikot siya ng lipad sa ere, pabilis ng pabilis, hanggang sa ito na mismo ang malito sa kakasunod sa kanya ng tingin. Saka siya nagkaroon ng pagkakataon para makuha ang punyal, kasabay ng pagdating ni Lolo Espilo. Lumipad ito sa kinaroroonan niya at sinalo ng hawak nitong espada ang pagbuka ng bibig ng taong ahas para sana kagatin si Jomar. Bumaon ang sandata nito sa bunganga ng halimaw. Bumagsak ito ng pasadsad sa saig habang namimilipit sa sakit. Hawak ang punyal ay bumaba na si Jomar at muling itinago ang kanyang pakpak. Hinawakan niya ang leeg ng nanghihinang aswang na bulaw-bulaw, saka inilapit sa kanyang kulay dilaw na marka sa kanyang noo. Natuyo ang katawan nito na parang nagmukhang estatwa. Ang lahat ng yun ay nasaksihan ng mga bihag. Ang 15 bihag ay napayuko bilang pagbibigay galang sa kanya. Kusa kanilang tinanggap bilang isang mahusay na tagapagligtas, Apo. Sa kulay ng iyong pakpak, alam na nila na ikaw ang tagapagmana ng trono ng Atero, maging ng trono ng mga Setaro. Paniguradong makakarating na sa kanilang hari ang iyong pagdating. Si nanay po, sa inyo po siya dinala, Lolo. Sa lihim kong taguan ng aking mga armas, ligtas siya roon. Dadalhin natin ang mga biyag sa lugar na yon at mag-iipon tayo ng lakas laban sa kaharian ng Setaro. Muli kong bubuuin ang nasira kong kaharian, pati na ang puwersa ng aking hukbo. Magdedeklara tayo ng digmaan. Pababagsakin natin sila kasama ang mga masasamang nilalang na naninirahan sa mundo ng agroperyo. Pagkasabi nun ni Lolo Espilo, ay biglang nagsigawan ang mga tao. Isinisigaw nila
ang tagumpay at maligayang pagdating sa tagapagmanang si Jomar. Itinaas naman ni Jomar ang hawak niyang sandata, kasabay ng paglaho ng liwanag sa kanyang noo. Isa-isa silang lumabas ng palasyo. Inilibing nila ang mga napugutan ng ulo na kaanak ng mga bihag. Napuno ng paghihinagpis ang buong atero habang ibinabaon ang katawan ng mga kaanak nila. Pumatak ang luha ni Jomar. Bigla siyang naging apektado sa nangyayari sa kaharian ng kanyang lolo. Sa isang sulok ng kanyang puso ay may kirot din, dahil ang mismo niyang kakalabanin ay ang kanyang lolo naman sa kanyang amang, si Eleazar. Pagkatapos nilang maisagawa ang isang ritual ng pamamaalam, ay lumipad sila sa himpapawid para puntahan ang kanyang ina sa pinagdalhan dito ng kanyang lolo. Kaya lang, habang nasa ere sila, ay merong ilang taong ibon ang bumagsak sa lupa na may tama ng palaso sa dibdib. Inatake sila ng mga kawal ni Haring Derto at ito mismo ang nangunguna sa mga kawal nito. Hindi niya napaghandaan ang mga sumunod na pagkilos ng mga kawal dahil nilambat ang kanyang lolo Ispilo at nadala ito sa maulap na lugar, papalayo sa kanya. Salamat naman at nagkaharap na tayo, mahal kong apo. Tumigil ka! Wala akong lolo na ubod ng sama. Nandang pumatay ng anak para sa kanyang trono. Sakim ka, lolo. Kaya hindi kita kikilalanin bilang ama ng aking ama. Wala akong kadugong masama. Hindi rin naman kita matatanggap sa buhay ko. Dahil ayon sa propesiya, ikaw mismo ang papatay sa akin. Kaya uunahan na lamang kita. Hindi ka magtatagumpay. Sisiguraduhin ko yon. Ito na ang katapusan ninyong lahat. Babawiin ko ang kahariang ninakaw nyo sa nanay ko. At sa pagtaas ng hawak na punyal ni Jomar, lumikhayo ng liwanag at sa paglipad niya pasugod sa kinaroroonan ni Haring Derto, umapoy ang kanyang sandata at tinamaan ng apoy ang mga kasamahan ng hari. Isa-isang bumagsak ang mga ito, pasadsad sa lupa. Ibalik niyo ang lolo ko, pati na ang ama ko, kung gusto niyo pang mabuhay. Iwinasiwas ni Jomar ang kanyang punyal sa hangin at lumikhayon ng malalatigong apoy. Hinagupit niya si Haring Derto at tinamaan naman ito sa leeg. Pansamantala itong nawala sa kanyang paningin, habang ang mga alagad nito ay isa-isa na ring bumababa sa lupa dahil sa takot sa kanya. Sinundan niya ang mga ito. Paglapat ng kanyang paa sa lupa, ay mabilis niyang inilinga ang kanyang paningin sa paligid. Biglang tahimik at pakiramdam niya ay wala siyang kasama. Hanggang sa lumitaw ang kulay dilaw na liwanag sa kanyang noo. Para siyang itinuturo kung saan nagtatago ang kalaban. Sa paghakbang niya ay muntik na siyang tamaan ng palaso sa dibdib. Kaya lang ay nagawa niyang maiwasan yon. Hinagupit naman niya ng kanyang malalatigong punyal ang nilalang na nagtatago sa halamanan. Napuluputan ito ng latigo sa leeg, sabay hila niya rito papalapit sa kanyang kinatatayuan. Mabilis niya itong hinawakan sa braso at hindi niya ito binitiwan hanggat hindi nauubos ang kulay itim nitong usok mula sa katawan nito. Nang bitiwan niya ito, ay bumagsak ito sa lupa at natuyo ang katawan nito na parang isang nabulok na kahoy. Hindi ito maaari. Bakit sa iyo ipinagkaloob ni Bathalang Agroperyo ang kapangyarihang yan? Dapat ay sa akin yan. Ibigay mo sa akin yan, kapalit ng iyong pinakamamahal na lolo Ispilo. Akin na, at hindi ka masasaktan. Pinapangako ko sa iyo. Ang magkahalong dugo ng Setaro at Atero lamang ang magtataglay ng ganitong kapangyarihan. Hindi mo ito makukuha sa akin, sapagkat nagtataglay ito ng liwanag na kayang pumatay sa sino man magtatangkang humawak sa akin. Kaya binibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mamili. Ang ibalik sa akin si Lolo o ipahiya ko po kayo sa nasasakupan nyo na ang kanilang haring tinitigala ay mahina at walang silbi. Sa halip na sumagot si Haring Derto kay Jomar, ay tumawa ito ng ubod ng lakas na parabang nang aasar.
Mas lumapit pa ito sa kanya at ipinakita ang kulay asul nitong kwintas. Gumuhit ito ng pabilog sa hangin, sabay bulong dito ng mga kataga. Hindi ako magiging hari kung naging mahina ako. Ang akin lang ang kinukuha ko. Isa lang naman ang ikinakagalit ko sa kaharian ng Atero. Ang buhay ng batang nakatakda na papatay daw sa akin. Isa yung pagtataksil, hindi ba? Kaya naman, bilang kaparusahan, ikinulong ko ang iyong ama kasama ang mga taksil niyang alagad habang nasusuklam siya sa iyong ina dahil sa mga gawa-gawa ko ng nakwento. Sa katunayan, para mas maging makatotohanan, araw-araw kong ipinapagalaw sa mga tauhan ko si Dana. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Jomar sa kanyang mga narinig mula kay Haring Derto. Hindi niya akalain na dumanas ang kanyang ina ng ganong kababuyan. Tila nawala ang pag-aalinlangan sa dibdib ni Jomar. Napalitan yun ng puot. Pumatak ang masagana niyang luwa sa mga mata at mabilis na tumakbo papalapit kay Haring Derto. Dala ng kanyang bugso ng damdamin. Isang pagkakamali pala ang nagawa niya dahil may nakaabang ng lambat sa harap ni Haring Derto para hulihin siya. Hindi siya makagalaw nang sakluban siya ng lambat na dala ng kawal nito. Nagawa na muna niyang maitago ang kanyang punyal, kasunod ang pagwawala sa loob ng nakasaradong lambat. Pakawalan niyo ako! Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Papatayin ko kayong lahat! Huwag ka nang magpumiglas, bata, dahil wala ka nang magagawa. Matagal kong pinaghandaan ng lambat na gawa sa bakal para wala kang kawala. Naramdaman ni Jomar na napapaso ang balat niya sa lambat kapag gumagalaw siya, kaya hinayaan na lamang niya na ilipad siya ng 2 kawal nito at dinala siya sa kaharian ng Sitaro. Dito na niya naramdaman ang init ng paligid dahil sa mga nakasabit na kulungang bakal para sa alagad ng kanyang lolo Espilo. Ibang-iba ang kaharian ng Sitaro dahil gawa yon sa bato. Marami ang kawal na nakatayo na may hawak na sibat at espada. Ang iba naman ay pana. Nilapitan siya ni Haring Derto at ito mismo ang nagtali ng kanyang kamay. Saka hinila siyang papasok sa kaharian nito. Marami ang nagmamakaawa sa kanya na mga bihag. Lahat ng ito ay nakikiusap na iligtas niya. Habang sa dulo naman ng daan ay merong pinaparusahan. Hinahagupit ito ng kadena sa likod. Maya-maya pa ay ipinasok siya sa kulungang gawa rin sa bakal. Pakawalan niyo ako! Bumalik kayo dito! Mga duwag! Pagsisisihan niyo to! Papatayin ko kayong lahat! Nabigo tayo, Apo. Hindi ko alam na pinaghandaan na pala ni Derto ang pagdating natin. Nahulog tayo sa patibong niya. Lolo, kayo po ba yan? Lolo, sinaktan po ba nila kayo? Sandali po, tatanggalin ko lang po ang kadenang nakagapos sa kamay niyo at paa. Huwag na, Apo. Matibay ang kadena. Hindi rin gumagana ang kapangyarihan natin sa lugar na ito. Katulad ng sinabi ko sa iyo, pinaghandaan niya ang pagdating natin at nakalaan na para sa atin ang kulungang ito. Lolo, hindi ko po siya mapapatawad. Nalaman ko po kung anong ginawa niya sa nanay ko. Bakit, Apo? Anong ginawa niya sa anak ko? Sinabi niya po sa akin na ilang beses po niyang ipinagamit ang katawan ng nanay ko sa mga kawal niya. At ang eksenang nadatnan natin kanina ay madalas pong nangyayari sa aking ina. Binababoy po nila ang prinsesa ng Atero. Mga hayop sila. Pagbabayaran nila ang ginagawa nila sa aking anak. Ako mismo ang papatay sa Derto na yan. Hindi ko sila mapapatawad. Lolo, paano po tayo ngayon? Walang mag-aalaga kay nanay. Hindi na po tayo yata makakatakas dito. Hindi, Apo. Gagawa tayo ng paraan. Hindi pwedeng makulong lang tayo rito.
Kailangan nating mabigyan ng katarungan ang mga nangyari sa anak ko. Halos dumugo ang mga kamay nila pareho, makawala lang sa maigpit na pagkakagapos ng kadena sa kanilang mga kamay. Kulang na lang ay wasakin ng dalawa ang kadena para lang makatakas. Galit na galit si Lolo Espilo sa mga nalaman nito mula kay Jomar. Kaya habang pinipilit nitong tanggalin ang kadena, ay masaganang luha rin ang umaagos sa pisngi nito. Habang si Jomar naman ay pinapalabas ang kanyang marka sa noo. Isang taimtim na panalangin ang ginawa niya at kasabay ng malakas niyang pagsigaw ang pagliwanag ng kanyang mga mata. Bumalot ang kulay berdeng liwanag sa buong niyang katawan at natanggal ang kanyang gapos sa kamay. Nanlaki naman ang mga mata ni Lolo Espilo. Jomar Apo, paano nangyari yan? Paano mo nagamit ang iyong kapangyarihan sa sagradong kulungang ito? Nakalimutan niyo po ba na may dugo po akong si Taro? Taglay ko po ang lakas ng dalawang kaharian. Kaya kahit sa dila ko dalhin, hindi sila magtatagumpay na pigilan ako. Kahit ang patayin ako, hindi nila magagawa dahil sa markang lumalabas sa akin noo. Nalaman ko rin po na kapag gumagamit ang kalaban ng puwersa o kapangyarihan, ay mahihigop lamang ito ng aking markang tatsulok na nasa aking noo. Hanggang sa maging malakas na po ako at magkaroon ng kapangyarihan ng katulad ng sa kanila. Ikaw na nga. Totoong ikaw nga ang batang nakatakda, Apo. Salamat sa Diyos. Ibinigay ka ng bathala sa amin. May mga biyag po nakatakas kanina, Lo. Hahanapin po natin sila. Iipunin po natin ang inyong hukbo. Lalabanan po natin at tatapatan ang mga kawal ni Haring Derto. Ngunit mas marami sila, Apo. Hindi natin sila kayang labanan ng harapan. Ang mabuti pa po, Lo, tumakas na po muna tayo. Dito po tayo magdaan sa bintana. Lo, ano po bang klaseng kaharian ito? At lahat po ay gawa sa bato. Isa itong uri ng kuweba na may lagusan papunta sa kaharian ng Atero. Kaya madali kaming nabiyag ng mga yan. Ang kailangan natin ngayon ay maging alerto. Dahil bawat lagusan ng kaharian, ito ay may nakabantay na mga kawal. Tinanggal na muna ni Jomar ang gapos na kadena ni Lolo Espilo. Pagkatapos ay nauna nang lumabas ng bintana si Jomar. Sumunod sa kanya si Lolo Espilo. Matagal silang nagtago sa pader na bato habang pinapanood ang mga kawal na may mga dalang itak. Pabalik-balik sa paglalakad at binabantayan ang isa pang kulungan. Balak nilang pakawalan ang biyag sa loob ng silid. Kaya lang, lalapit pa lang sana sila ay may nakakita na sa kanila na nagtatago sa pader. Nasa likod nila ang dalawang kawal at walang ano-ano ay bigla sila nitong inatake. Nagawa kagad ni Jomar ang umiwas at nahawakan ang kamay ng kawal. Binunot niya ang kanyang punyal at malakas na ibinaon niya ang talim sa tiyan ng mga ito. Nagulat siya nang bigla itong naging bato, katulad ng epekto ng tingin ng taong ahas kapag natitigan ang tao. Isang pambihirang epekto ng isang sandata na pag-aari ng aswang na bulaw-bulaw o taong ahas. Sabay sipa niya sa malaking bato at bumagsak yon sa sahig. Kumalat ang piraso ng bato. Sunod na nilapitan nila ang dalawang kawal na nagbabantay sa silid, habang si Lolo Espilo naman ay sa iba namang kulungan nagpunta. Dala naman ang susi na nakuha nito sa mga kawal na napaslang nila. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto nang iluwa naman doon ang isang matangkad na lalaki, kasama ang 6 na mga kalalakihang may hawak din ng espada. Mukhang nakatakas ang mga ito sa kamay ng kawal na nagbabantay sa loob, dahil nakita niyang may mga kawal na nakahandusay sa sahig. Nagkatitigan silang dalawa ng matangkad na lalaki. Hindi niya alam kung bakit biglang tumulo ang kanyang luha at ang lalaki naman ay nanginginig ang labi habang naluluwa. Sino ka? Anong ginagawa ng isang bata sa lugar na ito? Si Lolo Espilo na bagong dating ang sumagot, kasama ang iba pang mga biyag na naitakas na nito sa kulungan.
Siya ang anak mo, Eliasar. Siya, si Matirno, na ngayon ay si Jomar. Nagawa namin makaligtas sa mga umahabol sa akin. Nagawa ko siyang maitago sa mundo ng mga tao. Binitiwan ni Eliasar ang espada nito at buong higpit na niyakap si Jomar. Halos hindi siya makahinga sa mahigpit na pagkakayakap ng kanyang ama sa kanya. Humagulgol ito ng iyak at ganun din siya. Hindi siya makapaniwalang ibang-iba ito sa haring si Derto. Tay, salamat po sa Diyos at buhay kayo. Eliasar, kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Bilisan mo, baka makalata ang ibang mga kawal. Tara na! Magkakasamang lumabas ng kulungan ang mga bihag at sina Jomar, Eliasar at Lolo Espilo. Ngunit paglabas nila sa pintuan ng yungib, ay nagulat sila sa kanilang nakita. Ang isang batalyong mga kawal ni Haring Derto ay nakaabang na sa kanilang paglabas. Nasa likod nito ang mga nakahandang mga kawal nito. Ang hihina talaga ng mga isip nyo. Hindi ba nyo napansin na patibong ko lang ang lahat para mahuli kayo sa bitag ko? Ang gusto ko lang naman ay makita ang pagbagsak ng batang papatay daw sa akin sa mismong harapan nyo. Patutunayan kong kasinungalingan lang ang sinabi ng babaylan. Tigilan niyo na to, Amang Hari. Wala ka na magagawa. Si Jomar na ang dapat na tumayo sa inyong trono. Hindi maaari. Mapapatay na muna niyo ko bago niya makuha ang trono ko. Hindi ko kailangan ng trono nyo. Kung magiging masama lang din akong katulad nyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kesa ang maupo sa upuan ng masamang hari na kagaya nyo. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, bata ka. Hindi ko hahayaang mabuo ang pamilya mo. Papatayin ko kayong lahat. Hawak ko ang mga buhay nyo. Wala kayong pag-aari. Hindi nyo hawak ang buhay namin. At kung yan ang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo. Uubusin ko ang mga kawal nyo at ibabalik ko sa inyo ang sakit ng ginawa nyo sa aking ina. Pati na ang pagkuha sa mga oras at panahon na dapat sana'y kasama ko sila. Sinira nyo ang buhay ko, kaya wawasakin ko naman ang kahariang iniingatan nyo. Pinangunahan ni Jomar ang hukbo sa madugong sagupaan. Hindi siya nagdalawang isip. Mabilis niyang inilabas ang kanyang punyal. Itinuro ang direksyon ng kalaban at buong tapang niyang isinigaw ang utos. Sumunod naman ang kanyang mga kawal. Sinunggaban nila ang kanilang mga kaharap na kalaban. Itinaas ng mga bihag ang kanilang mga espada. Sumigaw ang mga ito. Nalalaban sila hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay at lumusob ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat takbang, naramdaman ni Jomar ang bigat ng responsibilidad. Ngunit hindi siya natinag. Alam niyang nasa kamay niya ang kinabukasan ng kanyang kaharian. Kahit konti ang kanyang mga kasama, ay nagulat naman siya sa husay ng mga ito sa pakikipaglaban. Habang ang ibang mga taong ibon ay sa himpapawid naglalaban. Nakita mo na? Kailanman ay hindi magpapatalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Humanda ka na, Haring Derto. Mamamatay ka na ngayon sa mga kamay ko. Malakidlat ang ginawang paglipad ni Jomar at bawat lapit niya sa hari ay nasusugatan niya ito sa katawan gamit ang kanyang punyal. Kailangan lang niyang maitarak ang punyal sa mismong dibdib nito at sakto sa pagbaba niya sa lupa ay naluhuran niya sa dibdib si Haring Derto. Bumagsak ito sa lupa habang nakadipa ang kulay asul nitong pakpak. Akma na sana niyang itatarak ang punyal, ngunit hindi niya yun magawa. Naramdaman niya ang kanyang puso, natutol sa ginagawa niya. Ano? Hindi mo kaya? Kasi mahina ka. Pwes ako, kaya kong saktan ka. Inilabas nito ang mahabang kulay itim na kuko at itinusok yun sa kanyang dibdib. Walang kasing sakit ang naramdaman niya na parang tagos sa kanyang kaluluwa ang kirot. Kirot na kaya pala talaga siyang patayin ng kanyang sariling lolo. Sa pagkakataong yun, ay hindi niya na napigilan ang galit
at paglabas ng liwanag sa kanyang marka at buong katawan. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa leeg. Sabay tarak niya ng punyal sa mismong dibdib nito. Kailangan niya nang wakasan ang kasamaan nito at nakita yon ni Eleazar. Patakbo itong lumapit, subalit naging isa ng bato si Haring Derto. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Ama! Napaluhod si Eleazar sa lupa, sa tabi ng ama nito. Nanginginig ang kamay ni Jomar. Nagpatalo siya sa galit, lalo na nang maalala niya ang nangyari sa kanyang ina. Marami pa ang natitira nitong mga kawal, at sa pagdating naman ng kanyang ina na si Dana, ay marami na rin itong kasama. Lahat ay merong mga hawak na sandata. Ang mga taong ibon na naglalaban sa Himpapawid ay isa-isa namang bumabagsak sa lupa, habang si Jomar naman ay hindi makalapit kay Eleazar. Lumapit si Dana sa kanyang asawa at hinawakan ito ang balikat. Nagulat naman ito nang makita ang asawa at umiiyak na niyakap ang kanyang ina. Habang nakatingin sa kanya, humarap sa kanya ang mag-asawa. Lumapit ang kanyang ina sa kanya at mahigpit siya nitong niyakap. Masaya siyang nabuo ang kanyang pamilya, pero masakit para sa kanya ang ginawa niya sa kanyang lolo. Ipinagtapat ni Dana kay Eleazar ang nangyayaring pagsasamantala sa kanya ng mga kawal ni Haring Derto. Ang kaninang mga luha sa mga mata ng kanyang ama ay biglang nawala at napalitan yun ng galit habang sumulyap sa batong nakahiga sa lupa. Naramdaman ni Jomar ang sakit ng kanyang ulo, kaya't napaluhod siya sa lupa at sa pagtingala niya sa langit kung saan ay naroon pa rin ang mga taong ibon na walang tigil sa paglalaban, ay malakas na siyang napasigaw. Tama na! Tumigil na kayo! Ah! Lumabas ang malakas na liwanag sa marka sa noo ni Jomar, na ikinabagsak naman ng mga taong ibon na nasa Himpapawid. Lahat ay nagtaka na parang may malakas na puwersang humila sa mga ito para bumagsak sa lupa. Lahat sila ay hindi makatayo at hindi makatingin sa nakaluhod na si Jomar. Tama na! Tumigil na kayo sa pag-aaway! Wala na ang inyong hari! Bumalik na kayo sa totoo niyong kaharian! Ang galing nyo na! Ang galit sa dibdib nyo! Tignan nyo ang nangyari sa akin! Wala na ang aking lolo Derto! Pinatay ko siya! Pinatay ko siya! Ano bang meron sa bawat kaharian? Bakit kailangan nyo maglaban? Iisa kayo ng lahi! Iisa ang mundo na inyong ginagalawan! Bakas sa mga muka ng mga kawal at kaanib nila ang lungkot. Naluluwang binitiwan ng mga ito ang mga sandata sa kanyang harapan. Nagyakapan at humingi ng tawad sa bawat isa. Ang mga sugatan ay ginamot nila. Biglang natauhan ang lahat sa sinabi ng nag-iisang bata na si Jomar. Tila napahiya sila sa harap ng bata. Pinatay ang babaylan ni Haring Derto dahil hindi nito matanggap ang sinabi nito sa pagtanaw sa hinaharap. Yun pala ay totoo ang sinasabi nito. Ikaw ang magbubuklod sa dalawang nag-aaway na kaharian. Patunay lamang ito na muli mo silang napagbago. Binabati ka namin na po, mahal naming hari. Akma na sanang luluhod si Lolo Espilo, pero pinigilan niya ito. Naluluwa siyang nagsalita habang nakatingin sa mga kawal na nagtatangka na ring lumuhod sa kanya. Wag! Wag po kayo lumuhod sa akin! Sa Diyos lamang po kayo luluhod. Ayoko rin po na maging hari. Lahat po tayo dito ay pantay-pantay ang karapatan. Iiwan ko po ang agroperyo. Sasama po ako sa mga magulang ko sa mundo ng mga tao. Pero anak, kami ang pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Kayo pong lahat ng pamilya ko.
Kasama ang mga magulang kong iniwan sa mundo ng mga tao. Kung ganun yun na ba ang pasya mo? Ang mabuti pa ay dalhin mo tong susi ng lagusan para kapag gusto mong bumalik ay bukas ang ating kaharian para sa'yo. Tinanggap ni Jomar ang susi at maluwa-luwa ang mga matang yumakap sa kanya, ang mga magulang, pati na si Lolo Espilo. Ang tunay pong kasiyahan ng buhay ay pagpapatawad at pagpaparaya. Marunong makontento sa kung ano lang ang meron at huwag humangad ng kapangyarihan, kapalit ng buhay ng sariling pamilya o ng ibang tao. Lumapit si Jomar sa nakahandusay na si Haring Derto at niyakap niya ang bato nitong katawan. Humingi siya ng tawad dito. Pagkatapos magpaalam at mag-iwan ng isang maikling kahilingang panatilihin ang pagmamahalan at katahimikan sa kaharian, ay lumipad pahimpapawid si Jomar papunta sa lagusan ng mga tao. Bumukas ang maliwanag na pintuan at sakto ang pagbagsak niya sa tapat ng kanilang bahay. Masaya siyang nagsisisigaw sa mga ito, pero nagulat siyang masukal ang paligid ng bahay, parang walang tao. Nay! Tay! Nasaan po kayo? Si Jomar po ito! Nay! Tay! Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag ng mga paa at nagulat siya sa paglabas ng kanyang mga magulang sa pinto. Umiiyak ang mga ito nang makita siya. Bahagyang tinubuan ng mga ito ng maputing buhok sa ulo, kaya lalo siyang nagtaka. Nay? Tay? Anak ko, Diyos ko, ang tagal mong nawala. Bumalik ka! Halos mag-unahan ng mga ito sa pagyakap sa kanya. Maging ang kanyang ina na walang tigil sa pag-iyak ay mahigpit na yumakap sa kanya. Masaya siya at iba ang ligayang nararamdaman niya sa piling ng mga magulang na nagpalaki sa kanya. Nalaman ni Jomar na ang ilang oras na pagkawala niya sa mundo ng mga tao ay taon ang katumbas noon. Akala niya ay ilang oras lang siyang nawala. Halos 5 taon din siyang nawala sa piling ng kanyang mga magulang. Nawala ang sigla sa bahay na yon. At nang bumalik siya sa piling ng mga ito, ay muling bumalik ang saya at sigla sa bahay ng mag-asawa. Isang patunay na walang katapat na halaga ang isang buong pamilya na lubos na nagmamahalan. Si Jomar ay bumibisita na lamang sa kanyang mundo sa agroperyo bilang pagpapanatili ng katahimikan sa kaharian. Muling nagpakasal ang kanyang mga magulang sa mundo ng mga taong ibon at nagkaroon pa ng 2 anak, 2 kapatid na madalas niyang isama sa mundo ng mga tao. Wala na siyang mahihiling pa sa Panginoong Diyos, kundi ang manatili ang katahimikan sa bawat kaharian, pati na sa mundo ng mga tao. Makikita ang malapad na pakpak ng lawin na tumutubo sa likod ni Jomar sa tuwing lumilipad ito sa himpapawid, habang nagbabantay sa buong paligid. Tumatanaw-tanaw, naghahanap ng mga masasamang elemento na kanyang pupuksain bilang isang tagapagligtas sa kanilang baryo, maging sa buong sanlibutan.